Kamusta sa inyong lahat mga kababayan? Welcome ulit sa panibagong video sa ating Lakbay Buhay Channel. Positive vibes ulit ang ihahatid ng ating video ngayon. May mga bagong sanggol na ipinanganak na likas na mayaman ang mga magulang, kaya't magaan na agad ang pamumuhay sa simula pa lamang. Ngunit may mga ipinanganak din na hindi mayaman ang mga kamag-anak. Mayaman man o hindi ang ating mga magulang. Tandaan palagi natin na ang lahat ng mga sanggol na bagong panganak ay mga biyaya mula sa tagapaglikha at ang lahat ng nilalang na tao ay ipinanganak na hubad. Kaya't pantay-pantay pa rin ang lahat sa simula ng ating mga buhay. Kaya kung nasa tamang edad na tayo, ay huwag nating kalilimutan na lahat ng tao sa mundo ay may karapatan ding yumaman. Kahit ano pa man ang katayuan natin sa buhay, ay may magagawa tayo upang pahusayin ang ating mga sariling kakayahan. At dahil ang tema natin sa pagpapayaman sa video na ito ay patungkol sa mga naninirahan sa Denmark, lalo na ang mga kababayan nating Pilipino, ay pagtutuunan natin ng pansin ang mga paraang ginagamit nila kaya madali silang yumayaman sa maikling panahon lamang. Ibabahagi ko sa inyo ang mga ginagawa ng mga karaniwang mamamayan dito sa Denmark, kaya nagiging madali at nagpapatuloy ang kanilang pagyaman. Yung ibang basics o pangunahing mga paraan upang mapadali ang inyong pagyaman ay natalakay ko na sa mga naunang video natin. Kung nais nyo itong muling panoorin, ay nasa bandang hulihan ng video na ito, ang playlist. Ang investments o iba't ibang paraan upang magparami ng pera na babanggitin ko dito ay iniaalok lamang dito sa Denmark. Ngunit maari din na naman ninyong hanapin ang katumbas nito sa inyong mga bansang kasalukuyang tinitirhan kung nais din ninyo itong subukan. Pareho naman halos ang prinsipyo bagamat magkakaiba nga lamang ang produkto. Simulan na natin. Paano ba yumayaman ang mga Filipino sa Denmark? Kung gusto mong yumaman sa Denmark, ang unang tanong mo dapat sa iyong sarili ay, bakit mo gustong yumaman? Magkano ang gusto mo o target mong halaga ng iyong kayamanan? At anong exchange currency ang gusto mo? Sa piso ba, dollars o euro? Anong uri ng kayamanan ang gusto mong mayroon ka? Pera ba? Bahay at lupa? Kagamitan? Mga jewelries o lahat ng mga ito? Kailan mo ito gustong gastusin? Paano at saan mo gagamitin ang iyong pera o kayamanan? Ito ba ay para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, para sa ibang mga tao, kombinasyon ng dalawa o sabay-sabay lahat? Ito ay ilan lamang sa mga tanong na kailangan mong sagutin. Ganito ang ginagawa ng mga gustong yumaman sa Denmark. Pangkaraniwan muna ang mga ginagawa nila sa simula. Una, sinisiguro nila na mayroon silang inboforsikring o property insurance sa kanilang tinitirhan at mga ari-arian nila. Ito ang proteksyon laban sa pagkasira o pagkawala ng mga ari-arian katulad ng sunog, baha, at iba pa na nakasisira ng kanilang mga plano na magpatuloy ang kanilang pagyaman sa lalong madaling panahon. Kasali din dito ang pagkakaroon ng health insurance sa Sygesikring Danmark o Danish Insurance dahil hindi lahat ng serbisyo at mga gamot ay sinasagot ng buo ng gobyerno. Halimbawa nito ay ang serbisyo ng mga dentista na lubhang napakamahal ng serbisyo. Kung ikaw ay miyembro nito ay maibabalik ang malaking bahagi ng iyong personal na ibinayad sa serbisyo o mga gamot. Kaya't wala ka nang babayaran pa. Maunlad ang bansang Denmark, kaya ang mga mamamayan nila ay tunay na nakikinabang sa kayamanan ng bansa. Maraming libreng medical services ang ipinagkakaloob kahit pa napakamahal ng halaga nito. Maraming klase ng mga insurance, kaya't depende na sa pangangailangan ng mga kliyente kung anong klase ang babagay sa kanila.
Nag-aaral sila ng mga kursong magbibigay sa kanila ng mga pinapangarap nilang mas malalaking mga sweldo at magagandang mga benepisyo sa kanilang magiging trabaho kapag nakatapos na sila ng pag-aaral. Ayon nga kay Warren Buffett, na kilala bilang one of the most successful investors of all time, sinabi niya na the more you learn, the more you earn. Palagi ring may mga nakatagong cash at emergency fund ang mga mayayamang Filipino sa Denmark na katumbas ng 6 o higit pang halagang katumbas ng kanilang mga sinasahod sa kani-kanilang mga trabaho kada buwan. Ito ay ginagawa nila upang hindi mabawasan ang kanilang mga ipon at investments kung bigla silang mga ilangan ng cash dahil sa biglaang pagkakagastusan. Madami din sa mga gustong yumaman ay nagmimiyembro ng ACASE o Unemployment Insurance upang kahit na mawala ng trabaho ay patuloy pa rin ang kanilang pagtanggap ng perang katumbas ng kanilang sinusweldo sa loob ng 2 taon. Halos 90% ng iyong sweldo ang iyong matatanggap sa loob ng 2 taon sa iyong unemployment insurance, habang ikaw ay naghahanap ulit ng panibagong trabaho sa Denmark. Ang kanilang mga ekstrang pera ay inilalagay nila sa mga high-yield time deposit accounts sa kani-kanilang mga bangko sa Denmark para ito ay tumubo ng malaking interes habang hindi nila ito ginagamit. Isa pang paraan ng pagyaman ng mga kababayan natin dito ay bumibili sila ng bahay at lupa or mga apartment condominium. Isa ito sa pinakamagandang investment sa Denmark dahil hindi binubwisan ang capital income ng pinagbentahan ng ari-ariang bahay at lupa. 0% capital gains tax ito kapag ipinagbili ito ng may-ari, kaya protektado ang kanilang kapital at ang interes. May mga Filipino din na itinotodo ang maximum amount ng pagbabayad sa kanilang mga retirement pension account. Ito ay dahil bukod pa sa mas makakasiguro sila ng mas malaking retirement pension balang araw, ay madededuct pa nila ito sa kanilang binabayarang tax kada taon. Dahil dito ay lumiliit ang binabayaran nilang gross income tax o buwis. Nagkakaroon pa sila ng tax refund habang patuloy ang paglaki ng kanilang mga retirement pension savings kada taon. May mga kababayan din tayong mga Filipino na nag-i-invest sa Aksya Sparkonto o ASK. Ito ay isang uri ng investment account mo sa iyong bangko sa Denmark na kung saan ikaw ay nakakabili at nakakapagparami ng pera sa pagbili ng mga stocks at ETF assets sa iyong bangko sa mababang buwis na 17% lang imbis na 27% kada taon. Kung sakaling naabot mo na ang limitasyon ng halaga na itinakda ng batas sa Denmark na maari mong i-invest sa iyong Aksya Sparkonto or investment savings, ay maari ka pa rin namang magpatuloy sa pagbili ng stocks o bonds at iba pang financial products sa iba't ibang investment platforms na iyong magugustuhan dito sa Denmark. Bagamat mas malaki ang magiging tax nito na 27%, kada taon ay maganda pa rin itong paraan ng madaling pagpaparami ng pera, lalo na kung ikaw mismo ang magmamanage nito. Mas malaking porsyento ng iyong investment ang mapupunta sa iyo imbis na mapunta pa ito sa mga service fees ng mga bangko or investment companies. Ang pagtatayo ng mga sariling negosyo ng mga kababayan nating mga Filipino na ginagamit ang prinsipyo ng leverage o pakikipagsosyo ay isa sa pinaka-epektibong paraan ng investment, lalo na kung handa kang paglaanan ito ng iyong kaalaman, malasakit, kapital at panahon. May mga bumibili ng iba't ibang negosyo, may nagtatayo ng sariling webshop, restaurant o tindahan, tanda ng kanilang pagsisikap na mapanatiling maganda ang kanilang kabuhayan sa Denmark. Mas madaming yumayaman
kapag madami o sabay-sabay ang iyong iba't ibang pinagkakakitaan sa Denmark. Maari kang magtrabaho, magpaupa, magnegosyo o mag-invest. Basta sinusunod mo ang mga batas at nagbabayad ka ng kaukulang tax. Maliit man o malaki, madali man o matagal ang mga ito, ay ilan lamang sa mga ginagawa ng mga mamamayan sa Denmark na gustong madaling yumaman habang nagpapatuloy ang nakakasanayang masaya at magandang pamumuhay. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit maraming mga Filipino sa Denmark ay patuloy na yumayaman. Sa pagpapatuloy ng mga susunod pang videos ng ating channel, ay matatalakay natin ang iba pang mga batas, mga pagkakataon, or mga pangyayari na makakatulong sa ating mga kababayang Filipino na nagnanais makapagtrabaho or makapanirahan dito sa Denmark. Madami at patuloy ang mga pagbabago sa mga batas dahil na rin sa mga bagong nahahalal sa gobyerno. Sumasabay din ang mga bagong batas sa kalakaran sa pagbabago sa kasalukuyang panahon, kaya kailangan ay aktibo ang mga mamamayan upang hindi magkalituhan at mapag-iwanan ng mga pagbabago sa batas. Palagi lang natin tandaan na huwag tayo basta-basta papasok sa isang kasunduan or mga financial investments kung wala o kulang ang ating kaalaman at mga karanasan. Mahalaga na naiintindihan nating mabuti ang mga nilalaman ng mga iba't ibang paraan upang mapadali ang ating pagyaman sa Denmark. Pansamantala, ay hanggang dito na lang muna tayo sa ating mga kwentuhan. Sana ay inyong nagustuhan ang ating video mula sa Denmark. Like, subscribe, and share ang ating channel upang mula dito sa Denmark ay inyo ng unti-unting napag-aalaman ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga pamumuhay ng mga inyong kababayang Filipino sa abroad. Kita-kits tayo ulit sa next upload.